Hindi, paano magiging problema na ito ni Spera sinabi niya nga hindi siya yung nagpirma. At napatunayan nga na hindi niya talaga pirma yung nando sa notaryo. Yes, sir. So walang problema yung notaryo publiko. Yes, sir. Ibang usapin naman yung sinabi mong halimbawa, Ed, no, na hindi naman karamihan hindi humaharap. Pero it doesn't make it right. I know, sir. Kung yun I know, yun nga ang point. Hindi nga talaga minsan umaharap kaya hindi pwedeng sabihin na merong questionable ang credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ang may kasalanan yung notary office na pinagnotaryohan niya. Nakukuha niyo ba mga kababayan? Ganyan tayo ugagin nitong si Ping Lacson. At sa pagbabalik ho nitong si Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, tuloy-tuloy na ulit ang kanyang paghasik ng lagim. Imbis na abulin niya dahil alam naman ho nila yan sigurado kung sino talaga ang may kasalanan dyan sa maanumalyang flood control projects na yan, pagpapa-interview sa media at panggigipit doon sa mga individual na hindi naman dapat gibitin ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Sino yung mga individual na yan? Isa na ho dyan, itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Nabasa, hawak-hawak ko niya, nakita yung kanyang sinumpaang salaysay noong unang pagpunta nitong si Master Sergeant Orly Gutesa dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero halos ng kanyang interview pagkatapos ng huling hearing na yon, ang bukang bibig ho niya, posibleng makasuhan dahil perjury, ika nga. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, andyan lang ho sa baba. At sa mga nahihirapan pa rin mag-subscribe, bahala na ho kayo dyan. Basta tayo ho dito sa PH Update, inihahain ko ho sa inyo yung mga maiinit na balita ngayon, mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Eto, umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Secretary Vince Dizon. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Ito matindi to Parang ang dating ho ata, ito. Ano lang naman ito ika nga, lagay ko lang dito to. Yan. Ang dating ho ata, parang ang pinanghatid dito kay Marcos Jr. yung mga eroplano nitong si Zaldico. Kasi base ho dito sa pinaka-latest report ng bilyonaryo, up and away. Zaldico's 2.7 billion Agusta and Ben helicopter fleet surface in Malaysia. Nasaan ba si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to? Nandoon siya sa ASEAN Summit. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Haloko na. Kaya ito mga nababasa natin sa social media, di ba ho kaya ang ginamit na panghatid dito kay Marcos Jr. Pero nakita naman natin, yung mga kababayan natin, hindi ho yan ang ginamit na panghatid. Ang nakita ho nating sinakyan niya noong nagdadaldal siya bago siya umalis, yung Philippine Airlines. Markila ho sila ng eroplano para isakay yung sandamukal na media at yung kanilang mga amiga papunta dyan sa ASEAN Summit na yan. Lahat to ng ginastos nila dyan, galing ho sa mga buwis nyo. Yung pa-interview ni Auntie Claire kasama yung sandamukal na media, yung pera kong ginamit nyo doon, yung pera kong ginamit nila doon, galing sa bulsa na sambayan ng Pilipino. Nasa Malaysia na daw ho, itong 2.7 billion Agusta and Bell helicopter fleet surface in Malaysia. Palakpakan, mabilis talagang kumilos itong si Elizaldico. Saludo pagdating sa pabilisan Mabilis ho mga kababayan. Ito, dito ho tayo. Yan na nga ba sinasabi natin? Ito na, rekta na ho tayo dito. Mga malalaking pangalan, idadawit ng testigo ni Lacson sa flood control probe. Naku, matindi to Sino? Joel Villanueva? Sino? Jinggoy Estrada? Sino? Chis Escudero? Anak ng Petang Garabada. Parang naririnig-rinig na natin yung testigong ilalabas ng mama na to. Malamang sa malamang mapipin down na naman yung mga kasamahan nila dyan. Ito mga kababayan, more big names to be implicated in flood control mess. Meron pa bang lalaki sa pangalan ni Martin Romualdez? Maliban na lang kung presidente si Marcos Jr. ang idadawit ng iyong resource person na yan, talagang matindi. Pero kung hindi mataas kay Martin Romualdez at kay Zaldico, yung mga pangalan na babanggitin ng iyong resource person na yan, bulsa mo na lang, itago mo at buruhin mo. Ang kailangan namin itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Mamaya ho aalamin natin kung nasaan na siya.
nilahad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na posibleng maglabas ng mga bago at malalaking pangalan ang itinuring niyang very important witness sa flood control probe. Nako, sino kaya yan? Ha? Matindi daw ho eh. Ano ho yan? Sa tingin natin hindi yun nung susunod na dito, hindi daw mahaginap itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Sa bagay, ganito naman kasi yan eh. Optics yan. Para ika nga, merong lumabas na inimplicate itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Para ika nga, hindi nila hanapin yung nawawala. Kailangan, meron silang palabasin na kung saan kung di man kayang tumbasan, kahit man lamang malapitan yung expose na ginawa nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Tama, mali. Ganyan ho yan eh. Kasi ganito, for example, nag-hearing sila. Tapos paulit-ulit, kinausap tong si Alcantara, si Bryce Hernandez, kung sino-sino yung pinadadaldal nila dyan. Tapos yung sinasabi nila, paulit-ulit na lang. Kumbaga, pinapahaba na lang nila istorya. Kaya kailangan, itong si Ping Lacson, maglabas ng isang testigo na kung saan hindi nahahanapin ng sambayan ng Pilipino itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Nakuha niyo ba mga kababayan? Medyo malawak-lawak ang pagiging investigasyon. Mga hindi lumabas na mga naunang hearing, may lalabas na mga bagong pangalan at saka medyo malalaking pangalan. Ano at saka malalaki? Rekta na tayo doon sa malaki. Sino pa bang mas malaki? Yan si Martin Romualdez. Rekta na tayo doon. Dahil mo naman Cheche Bureche, Ping Lacson. Ayon sa senador, sa Historicon One News. Ay, ito mga kababayan, syempre langan naman. Kaso unahan na ho natin dito yung mga punto de vista na sigurado kabubwisit natin sabay-sabay pagkapapanoorin natin yung interview niya na yan dyan sa Historicon. Ha? Tuloy natin mga kababayan. Tatlo lang naman to. Yan na sinasabi natin. Yan na ho mga kababayan. Orly Gutesa, hindi mahanap Lacson. Hindi talaga magpapahanap yan. Lalo na sa'yo pa magpapahanap. Nako, hindi magpapahanap. Yung mga intel mo dyan sa Marines, hindi ka nila pinapakinggan. Wala na si respeto sa iyo mga yon. Di ba? Nakita nila yung pagpapakaaso mo kay Martin Romualdez. Kahit sinong tanungin mo doon sa mga Marines na tunay na nagmamahal sa bansang to, kahit alam nila kung nasaan itong si Master Sergeant Orly Gutesa, hindi nila sasabihin yung panigurado. Ito mga kababayan, nasaan si Gutesa? Humiling na ng tulong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kina Sen Rodante Marcoleta, dating kongresista Mike Defensor, at maging ang Manila Regional Trial Court upang hanapin si Orly Gutesa, ang dating security aide na tumestigo sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Hindi mo papakita sa iyan. Alam nila ginajuggle-juggle niya yung investigasyon sa Blue Ribbon. Diba? Kasi kung talagang ang inyong ginagawa ay para sa sambayan ng Pilipino, di na tayo aabot dito sa punto na to. Mantakay nyo, mahigit 1 buwan. My goodness. Tagal na noon. Hinaabangan na sambayan ng Pilipino. Siyempre, pagkapasok ng Nobyembre, ilang linggo lang, papasko na naman, magbe-break na naman sila. Magkikita-kita na ho tayo ulit noon sa January. Pambihira, di ba? Nakuha niyo ba yung strat nila? Sige, aalis ka muna ha. Balik ka sa November 10. Tapos ituloy mo 14. Nahati na naman ang Nobyembre. Wala na naman mangyari. Ang Petrang Garabata. Gusto niyo ba ba itong nangyayari na ito sa bansa natin? Parang pinagluluko tayo yun sila Lacson. Ito, pakinggan na ho natin ang kanyang interview diyan sa Historicon Supercut. Ito, pakinggan natin. Ako, walang sounds. Hapon sa atin lahat. Pag natatawag kang sec, napapalingon ako parati. Senator, para sa ating mga tigapakinig, ano ba ang naging main reason paano kayo nakabalik uli as chairman ng Blue Ribbon? Hindi pa kasi ang resumption ng session namin November 10. So kasi elected kami lahat ng chairperson. Parang si Lacson luko-luko no. Nag-resign siya tapos babalik siya. Anak ng tokwa, nagpasa ng resignation, maya-maya, siyempre, hindi pa siya pwede bumalik so hindi pa daw siya tinalaga ulit kasi nag-resign siya. So para mas mahaba usapan, hintayin mo nila mag November 10.
Lokohan, anak ng tokwa. October 28 pa lang ho tayo ngayon. Inaabangan ho natin November 10. Matagal-tagal pa hong paghihintay dito sa mga walang yung politiko na to para mabigyan ng ng mga impormasyon, mabigyan ng kapanatagan ng dibdib yung mga kababayan nating inaabangan kung sino makukulong dito sa mga involved na to sa flood control mess, di ba? Talaga si Lacson, oo. Nga members actually, ine-elect yan sa plenaryo. Mhm. So without that I-elect mo formal siya. election, Oo. as chairperson ng isang komite, Yung pagre-resign, mabilisan lang. Pasa ka lang ng resignation. That's it. Pero dahil hindi pa nga naman ako nare-re-elect, di pa tayo pwede mag-umpisa. Di pa tayo mag-uumpisa. Di pa pwedeng acting ka muna. Di ba? Di ba pwedeng acting ka muna? Di ba sabi dati, ito daw si Erwin Tulfo, yung acting Blue Ribbon Chairperson, pwedeng mag-conduct ng hearing. Ngayon, ikaw, ang dami mong kaartehan sa buhay mo, ang dami mong cheche-bureche, kailangan mo pa talaga magpa-elect sa plenaryo bilang ang nagbabalik na chairperson ng Blue Ribbon Committee, Ping Lacson. Lokohan. hindi ako chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero sir, sabi ni Tito Soto, 100% raw kayong pasok eh. Kayo ba, have you agreed? Have you agreed with finality already? I mean, as far as you are concerned at least. Yeah, baka yun ang kanyang opinion dahil siguro nakausap niya yung mga ibang kasama. No? Pero hindi natin alam kung ano mangyayari kasi kung halimbawa may mag-nominate, tapos may mag-object, dinasabotohan at hindi naman umubra. So, hindi ako babalik as chairman. Pero kung kayo po ang tatanungin, are you already willing to take on the task again? I mean, from your side lamang. From your side, are you good to go already? Yan ang sinabi ko sa kanya. If elected, then I will accept. Okay. Itong dalawang itlog na to talagang binaglulukon na sa bayan ng Pilipinas. Huwag na naman mag-acting muna. Then pagka nagka-hearing o nag-open ng Senado sa November 10, edi pa-elect ka for the meantime. Sayang ang oras. Para marami tayong matalakay. Di ba pwedeng ganon? Acting ka muna. Umpisa na natin to. Lokohan. Okay, so kung if you will accept at na-elect naman po kayo, kasi sabi nung minorya, okay naman daw sa kanila. I mean, yung mga pinaka-vocal doon sabi nila okay naman. Kung sakasakali, ano po ang pwedeng asahan ng mga tao sa next Blue Ribbon Committee when Senator Panfilo Lacson goes back as chairman? The earliest na pwede mag-resume yung hearing, November 14, Friday. November 14 talaga. Earliest earliest. Pinakamaaga. Pinakamaaga na yung November 14. Kita talaga siya sa November 10. Pwede ngayon. Anytime pwede naman eh. Blue Ribbon yan eh. Pinakamakapangyarihang komite dyan sa Senado. May moto proprio, power. Wala nang privilege speech, wala nang resolution, rektang investigasyon pwede. Pero the earliest, November 14, palakpakan. Pambihira oh. Ewan ko, kung di tayo inuogag ng mga to, di ko na ho alam kung ano mga salitang gagamitin ko dito ha. Earliest, November 14, sigurado. Matatalaga ka, November 10. Di pwede November 11? Dapat Biyernes. Para kung ano man nasabihin ng iyong resource person na ilalatag dyan na malamang sa malamang, mga senador din ang ilalagay. Kasi siyempre, isa sa alang-alang ko bilang chairman, yung possible na plenary debate sa national budget. Kasi matatapos yata... Wala kaming pakialam dyan sa buwisit na budget na yan. Anak ng toko, panibagong pagnanakawin na naman ng mga walang yung politiko na yan. Panagutin na natin yung mga nagnakaw dito sa 2025 budget. Buwisit na budget na yan, oh. Alam natin na kailangan natin ng budget, mga kababayan. Kailangan ho natin yan. Di ba kawawa naman yung mga kababayan natin na hindi maaabutan ng serbisyo, tulong ng pamahalaan kung hindi babalang kasi ng 2026 budget. Naiintindihan ho natin yan. Pero sa pagbabalangkas ng 2026 budget, sa pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon na yan, nagpapakita kayo na in good faith dito sa 2026 budget na to, kung uulitin nila yung kalokohan na ginawa nila dito sa 2025, ganito sasapitin nyo sa mga ipapakulong namin ngayong mga panahon na to. Pwede bang ganun na lang? Hindi nyo ba kami pwedeng bigyan ng ganung klaseng scenery dito sa bansa na to? Kaso makakapal nga ang mga pagmumukha nila.
today or tomorrow yung lahat ng committee hearings. Sa ganon, pwedeng pagbalik namin, nasa plenary na kami. Priority yung national budget. Okay. Kaya ang Pero pwede lang mangyari, may pakiusap na yung Friday, may bakante, Priority so sakali pera. makapag-schedule ng hearing ang Blue Ribbon. Pera priority. Pero may balak ba kayong i-recommend na reforms o hindi papasok yun dyan sa budget deliberation? Ibang session na yon. Kasi marami kayong binabanggit nun na gusto nyong mabago sa budget process. Isasama pa yan dyan sa iba. Iba dun sa main budget hearing. Ang isang major reform na pwedeng magamit na naging output nitong mga hearing sa Blue Ribbon, yung bawal magsingit sa National Expenditure Program. Kasi lahat kami Yes. nabulaga, or at least karamihan sa amin nabulaga, na meron palang tinatawag na leadership fund na kung saan sa budget preparation phase pa lamang, may pakialam na pala yung mga lawmakers. Yun naman, hindi naman kailangan isa batas yun, dahil maliwanag naman yung budgeting process natin, nag-i-start sa budget preparation na exclusive domain ng executive branch, saka palang papasok yung legislation o yung authorization phase na pupunta sa Kongreso at babalik ulit sa executive yung tinatawag na implementation phase. Pagkatapos yung accountability na kung saan oversight function ng Kongreso, pati yung COA, ipapasok na. Senator, anong aasahan ng mga tao na highlights dito sa pagbukas ng Blue Ribbon session sa kailan ba yan? November 14? 14. Ano ba posibleng highlights yung aasahan nila? Ang bago lang development, kanina lang, na natapos na yung investigation na ginawa ng executive judge ng Manila at may resolution na. Ang kanyang rekomendasyon mag-file ng kaso ng, I think, falsification, and possibly perjury against, of course, yung principal actor, si Orly Gutesa, dahil napatunayan na hindi real signature noong si Espera, yung notaryo publiko. Kasi sa kanyang investigation, nagpakuha siya ng mga specimen signatures, Petron Espera, para i-match niya doon sa tinatawag na question document. Tapos nakapirma si di umano. Gigipitan na nila itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Mga kababayan, tayo ay nagpapanotaryo din. Kaya para sa mga kababayan nating hindi pa nagpanotaryo dyan, yan sinasabi nitong si Soto na hindi daw nagmamatch. Oo, talagang hindi magmamatch. Yung signature pero yung mga dry seal dyan, magmamatch yan. Yan 100% ako kahit di ko pa nakita yung mga dokumento. Minsan kasi, mga lang, kumaga mga alter ego. May alter ego, mga sekretary lang noong talagang abogadong nakapangalan doon sa notary office na yun ang pumipirma. Itatawag lang. Sir, ito, meron kami notaryuhin. Ma'am, ganito, ganyan. Ano ba nakalagay dyan? Ganito, ganyan. Sige, pirmahan nyo na. Go na yan. Hindi ko talaga magmamatch yan. Ngayon si Master Sergeant Orly Gutesa, kakasuhan daw. Palakpakan. Ikaw ba naman banggitin mo si Martin Romualdez at Saldi ko? Bildi ng pera ng mga yan. Kapirma si Atty. Espera bilang notaryo publiko noong sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa. Yeah. So may findings na yon at I think nire-recommend niya ngayon sa prosecutor's office Yan. ng DOJ na magsampa ng demanda, magsimula ng preliminary investigation against Gutesa and those responsible for presenting his affidavit. Hindi ko alam kung sino yung saklaw noon. Ang Blue Ribbon ba, Senator, may pwedeng gawing sanctions dyan sa nangyari na yan? Parang binabastos yung proseso nyo meron bang mga parusa dun sa mga nagdala niyang witness na yan na posibleng tainted? Grabe to, ang baboy ng Senado. Ito hindi siya pinulot kung saan-saan. Security aid nitong si Saldico. Sinabi niya, okay, hindi na nag-match. Pero hindi natin na mababago yung katotohanan nung pasya sa harap ng Blue Ribbon. Ang baboy mo, Soto, Lacson. Yikes! Unang-una, lilinawin ko, yung sinumpang salaysay na sinagawa ni Technical Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Ayusin mo. Ano yun valid yun. Yeah. Dahil ito'y kanyang sinumpaan mismo sa harap ng komite. Walang kinalaman yung kanyang sinumpang salaysay, yung kanyang pahayag doon sa harap ng Blue Ribbon Committee, doon sa kanyang sinumpang salaysay na notarized.
that's a different matter. Kaya lang, although valid yung kanyang sinumpaan sa laysay at lahat ng kanyang sinabi, dahil ang presumption doon, sinumpaan niya, kaya pawang katotohanan lamang yung kanyang sinalaysay doon sa pagdinig. Pero, Tinawin mo. ang issue doon is yung kanyang credibility. Yeah, yung credibility. Wasakin natin credibility demolition para dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Ba't di mo winasag yung credibility niya kung nagsisinungaling siya dun sa mga testimonya niya? Kaharap mo siya nung hearing. Pwede ka magpatawag ng hearing ulit at ipatawag mo siya at pagtatanungin yung mga detalye kung gaano kalaki yung maleta, gaano kabigat ang maleta, diba? Gaano kalalaking numero yung nasa gilid ng maleta. Diba? Dapat ganoon. Bago mo banatan yung credibility, patawag mo at pagtatanungin mo. Kasi tinanong siya doon kung sino yung notaryo, sabi niya, siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Spera. Yan. So ang magiging issue, yung issue ng credibilidad. Na Parang gutom na gutom tong si Lacson, no? Parang, ang dating, Shenping, para ka nagmukhang patay gutom dyan sa mga pinagagawa mo. Hindi para sa bahay ang ginagawa mo na yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Ang BS malayo pa lang nakikita ng ating mga kababayan. Para sa sambayan ng Pilipino, ayan na ho ang senador nyong promotor doon sa New Senate Philippine Palakpakan. Gutom na gutom ang datingan Aso na aso ang datingan kay Martin Romualdez kung nakapagsinungaling siya doon sa isang bagay, no, Pinky na pinky importante rin, ano? Dahil ang pinresenta niya ay isang notarized affidavit. Yun nga dapat talaga di na pinanotary yung basic na dokumento na yan Para wala nang nabutas to mga walang yang to di ba? Dapat di na pinanotaryo Diba? Wala nang issue Manunumpa rin naman siya sa kasi mabubutas. Yan tuloy nabutasan. Huwag ba natin? Halakan nyo dyan. Pero sir, At kung sinasabi Hindi naman natin alam, sa bagay, di rin naman natin alam na aatras yung nagnotaryo. Natakot kay Tambi. niya, siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Spera, dapat yun ang katotohanan. Pero lumalabas ngayon at ito'y mismong resolution ng executive judge ng Manila RTC ang nagsasabi na kasi Manila RTC. Mga loko-loko. Uungguin niyo po sa bayan ng Pilipino. Mismo daw RTC ang naglabas nagsasabi na hindi daw magkatugma yung makapirma. Yung mga dry seal. Hindi mo magkatugma? Ano kinuha ni Master Sergeant Orly Gutesa yung pang dry seal? sinungalingan yon, medyo may tama yung kanyang credibility. Now, Kaya medyo. Uunti-untiin pa lang yung paninira sa credibility na itong si Master Sergeant Orly hala Gutesa. na yung mga miyembro ng committee, ako bilang chairman, alam ko na yung idadraft ko bilang committee report patungkol doon. Walang katotohanan. Kasi nungalingan yung pagdawit kay Martin Romualdez at Saldico diyan sa testimonya na yan ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ninonostra ko na Baka para hindi na tayo magulat. Ping Lacson yan Pero nakasalalay pa rin yun sa appreciation ng mga miyembro na mga pipirma sa committee report Yan. kung sasang-ayunan nila yung observation ng chairman na magda-draft ng committee report. Yan. sir, just to recognize si Regina Lay is now with us. Sir, but if I may, sir, I was wondering lang kasi yung like it or not, sir, maraming nagpapanotarize na hindi talaga humaharap yung correct. mismong abogado. I mean, it's not supposed to happen, but it always happens. Wouldn't this then be a problem not of Gutesa, but a problem of the person who notarized it? Kung in this case, possibly si attorney, what's his name? Attorney Espera. Hindi. Paano magiging problema ng Atty. Espera sinabi niya nga hindi siya yung nagpirma. At napatunayan nga na hindi niya talaga pirma yung Kasi natin sa hindi notaryo. Yes, sir. So walang problema. Kasi hindi naman talaga pumipirma yung mga abogado diyan sa mga notaryo na yan. Kadalasan mga alter ego lang nila. Mga sekretarya. Ng TOCA, meron siyang branch Yung notary office niya meron branches di ba? Alam nga naman nandun siya sa mga branches na yon. Every time lahat sila pagka nag-ooperate, nandun siya sa lahat ng lugar na yon. Imposible naman ata yun. Ang bihira. Problema yung notaryo publiko. Yes, sir. Ibang usapin naman yung sinabi mong halimbawa, Ed, no, na hindi naman karamihan hindi humaharap. Pero it doesn't make it right.
I know, sir. Kung yun I know, yun nga ang point. Hindi nga talaga minsan umaharap kaya hindi pwedeng sabihin na merong questionable ang credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ang may kasalanan yung notary office na pinagnotaryohan niya. Nakukuha niyo ba mga kababayan? Ganyan tayo ugagi nitong si Ping Lacson. Ginagawa tayong mga bata ay hindi daw nagtugma yung pirma nung abogado at yung nasa dokumento ni Master Sergeant Orly Gutesa. So, meron ng question ng credibility. Ang Petrang gaguhan ng... yun ang common practice, Yeah. hindi lang nahuhuli yung iba kasi walang Alam mo kumukwestiyon. naman pala yun ang common practice. Bakit binabanatan mo ang credibility kaagad ng mama? Di ba pwedeng imbestigahan ng malaliman yan ng mga nagpapanotaryo na yan? Hindi kaagad yung si Master Sergeant Orly. Dahil nga naman pala, sorry, nabanggit niya ang pangalan ni Martin Romualdez at itong si Zaldi. Ano pang pa? Ayoko na. Sige na. Pero once na magkaroon ng pagkukwestiyon at napatunayan na halimbawang siya mismo nagpirma at hindi siya humarap, hindi nakaharap sa kanya yung nag-swear doon sa kanyang sinumpang talaysay, may pwede siya ma-disbar. O halimbawa naman, nandun talaga siya dun sa particular na araw na yon, oras na yon, doon sa lugar na yon. So anong gagawin natin? So wala nang question sa credibility niya. Nako, hindi naman papayagan niya ni Senator Rodante Marcoleta. Ganun-ganun na lamang wasakin nyo yung mga individual na talaga nagsasalita dito sa issue na to. Mga loko-loko pala kayo eh. Ma-suspend, ma-sanction ng Supreme Court. I understand, sir. But what I O mean ng is that... IDP. Yes, sir. I understand, sir. But what I mean is that more often than not, hindi yung abogado mismo yung humaharap Correct. dun sa Ayan. dun sa nagpapanotarize eh. Sampal sa pagmumukha ko ni Lacson yan, pinagpipilitan niya na question sa credibility. Porket hindi lahat ng tao nagpapanotaryo, akala nyo mabibilog nyo ulo. So hindi nagtugma yung pirma ng abogado doon sa dokumento ni Gutesa. Hindi talaga magtutugma yan eh. Mga assistant lang pumipirma dyan. Akala nyo, nagpanotaryo na pa naman tayo kahit isang beses lang, di ba? Umbira, loko-loko tong Lacson na to ah. Minsan yung nagpapanotarize, siya mismo yung nandun, pero minsan yung secretary or clerk lang ang nandun, and the person may not know who is Attorney Espera from Adam. Kaya, baka from the very beginning, di alam nitong si Master Sergeant Orly Gutesa kung sino yung visit na abogado na yan, nakapirma doon sa notaryo sa kanyang, talaga si Lacson. Kung anak ko lang yung si Lacson, ako tatay niya, kukutusin ko yan, kukungatan ko yan. Kung ako tatay niya, kasi hindi ako tatay niya, kaya di ko gagawin yun. Di ba, Santing? Well, matter of defense. Pwede sabihin ni Espera, akala ko yung kaharap ko si Atty. Espera. Akala ko yung nagpirma dong sa aking sinumpang salaysay, si Atty. Espera. Depensa yon ni Orly Gutesa. Pero the fact remains na hindi signature. Credibility, yan. Hindi signature. The fact remain, hindi signature. Kasi nga, hindi naman umaharap ang mga abogado pag nagnonotaryo. Yung alter ego lang nila. Pag pilitin mo pa, sige, Lax, pilit ka pa, isa pa. Nangyay ka. Ni Atty. Espera na malinaw na dahil tapos na nga yung investigation na sinagawa ng Manila RTC ng executive judge. So established fact na yon. Dahil natatandaan ko, humingi pa nga siya ng kopya ng ilang specimen signatures kasi may mga sulat sa amin si Atty. Espera. Pinadala namin sa kanya at ito pinadala niya sa NBI para close na sila. ma-subject sa forensic examination. May examine Mayayari yung espera na yan. Sa totoo lang, madidisbar yan. Sa mga kabalbalan na yung espera, madidisbar yan. Maniwala ako kayo mga kababayan. Pagkatapos ng ginawa niya ng handwriting expert. At yun ang lumabas na resulta. Na hindi mismo talagang pirma o standard signature, hindi tumutugma sa standard signature ni Atty. Espera. Yung pirma sa affidavit na sinumite ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Senator na kung saan pinanumpaan naman niya. Dapat lagi mo sinasabi mo yon, Pinky, ha? Pagka sinasabi mong hindi magkatugma ang pirma nitong si attorney at doon sa nakapirma sa pero pinanumpaan naman niya. Okay? Linaw. let's move on. From Bukas na siguro yung move on na yan. Tutuloy pa ba natin yan? Pambira. Na tayo dito kay Lacson ang baboy niya maglaro. Pwede pa lang ganitong maglaro sa politika.
Kung sino yung mga nagsasabi ng totoo at alam naman ng sambayan ng Pilipino, yan si Martin Romualdez at si Saldico, silang pinakamalaki ang dapat na ipaliwanag dito sa issue na to. Sila pa yung ang dating na parang pinagtatanggol nitong Lacson na to. Mahiya ka naman, Brad. Orly Guteza, because Kapal ng you mukha posted nitong on mama na to. X, formerly Twitter, no, saying that if you were re-elected as Blue Ribbon Committee Chair, you are going to invite a very important witness along with Sergeant Orly Guteza, of course. Sino po tong very important witness that you're talking about? Hanggang hindi na pa-finalize yung kanyang confirmation, no? Yan. Na una, dadalo at pag dumalo, maglalahad ng kanyang salaysay na pawang katotohanan, mahirap i-confirma. Pero Itatapatan si Master Sergeant Orly Guteza para hindi hanapin. So si Master Sergeant Orly Guteza, ato meron akong papangalanan na Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jingo Esta. Nanonostra ni PH? Nanonostra ba ni PH? Hindi naman. Mga ano lang yan, baka higa nga malamang sa malamang, ano ho yan mga kababayan, di ba? Matindi ang sisiwal niya. Baka si Marcos Jr. na yung tatablahin nitong ilalabas si Pingla. Abala ko natin. Bigyan natin ng benefit of the doubt yung mama na ilalabas. sinasabi ko lang, napaka-importante ng testigo kasi marami pa madadagdag na mga pangalan na sangkot do sa lagayan. Ano to, panggulo to. Butaw. Panglito sa mga kababayan natin para ma-divert na naman ang attention from Martin Romualdez doon sa mga babanggitin nitong nitong resource person ni Lacson. At saka sa ibang pang Copy modus that. operandi patungkol doon sa mga ghost. Visit na modus na yan. Maglalagay ng pondo sa isang proyekto, walang project. Tapos ang usapan, ghost project. Anong modus pa doon? Anong modus doon? Ano pa ba gusto mong modus doon? Gagawa ng proyekto, poponduhan, walang proyekto, ghost project. Ano pa? Lacson naman, ginagawa mo na naman mga projects ng flood control. Meaning to Senator- say, this witness of yours is hindi pa siya nagko-confirm na dadalo siya sa hearing. He hasn't agreed Hanggang he or wala she siya hasn't doon sa agreed to harap. testify. Hanggang wala siya doon sa harap namin sa oras ng pagdinig, Until it mahirap happens. sabihin na mangyayari na yon, ano. Kasi marami ng insidente in the past na nagkumpirma pero hindi naman sumisipot, nagbabago ng isip for some reason. Pero sinasabi ko lang, importante din testigo kasi lalawak pa yung yung mga masasangkot at malalaking pangalan pa. Senator, ibabalik ko lang kay Gutesa dahil nakadikit ito dun sa isang mahalagang usapin sa Blue Ribbon. Yung posibleng imbitasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Nako. Paano makakaapekto yung development na yan kay Gutesa doon sa ganong klaseng issue, Senator? Wala, it stays, yung intention, yung plano na imbitahan of course, si Saldico wala dito, pero papadalan pa rin siya ng invitation doon sa kanyang residence. Si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, papadala namin yung invitation o yung letter kay Speaker Bogie D. At siya yung magsasabi kay dating Speaker Romualdez na dumalo kung kagustuhan ni Speaker Romualdez na dumalo. Pero, in between, nagbigay na ako ng instruction just in case na bumalik na ako bilang chairman na mag-prepare na ng subpoena doon sa kontraktor nung construction ng bahay sa number 42 McKinley Road sa Forest Park. Yeah. Or doon sa security agency na nag-handle ng security, yung may kontrata na nag-handle ng security doon sa naturang house under construction para dalhin yung doon sa second para dalhin yung logbook. At kung makapag-testify sila na talagang indeed during the period between December 2024 hanggang August 2025, may mga dumating ang convoy ng mga sasakyan doon, for some reason, makaka-reinforce doon sa salaysay na ginawa ni Orly Guteza na nag-deliver sila doon. So, importante yon. Kung madadala yung logbook at magte-testify yung may dala ng logbook, na totoo nga sa ganitong period
Sabihin natin, Oo, baka ganito naman ho ang game plan nitong si Ping. Yung ilalabas niyang resource person, idadawit din ang pangalan. Ganun din. Di ba bakit itong si Master Sergeant Orly Gutesa nagsabi, di nyo paniniwalaan. Tapos ngayon ito resource person ni Lacson, talagang paniwalang-paniwala kayo, di ba? meron specific date or dates between December 2024 and August 2025. Mahalaga yon kasi magiging very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Gutesa. At kung wala naman sa logbook, Senator, walang dumating doon na convoy namang sasakyan at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibilidad. Bagsak nyo na, wala nang problema. Ayan naman ang plano nyo talaga. Ibabagsak nyo yung walang credibilidad. Walang credibilidad si Orly Gutesa. Wala doon sa yung logbook anak ng tokwa. Alam nyo ng laman ng mga maleta, pera, papalag nyo pa. Ipapalag nyo ba? Basta, Chief, pangkapin nyo ng mga tropa dyan. Inagisan nyo ng sambandil. Nung laglag. Chief, yung mga CCTV, delete nyo na yan. Sabihin nyo, yung log natin, 30 days lang. Yan yung 100,000 piso. Chief, pangkapin nyo ng mga tropa. Lang laglag, dire-diretso na to. Speaker to. Ano pa? Tapos usapan. Anong logbook? Nakabase credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa sa logbook? Hoy, Lacson! Security consultant yan ni Martin Romualdez. Altogether, nung salaysay ni Orly Gutesa. Yan. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka, he's a former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Parang sinasabi nitong si Lacson, hoy, para sa mga kababayan nating Marines, parang sinasabi niya yung kabaro nyo ay sinungaling. Nagfabricate ng istorya sa Senado. Ang tahimik ng buhay ng mama, alam nga namang guguluhin niya ng ganun na lamang para sa wala. Meron nung pinaglalaban, maprinsipyo yung mga Marines na yan. Sinong papaniwalaan ko? Yung politikong si Lacson o yung si Orly Gutesa? Anak ng towa, natin na million years, papaniwalaan ko pa yung Lacson na yan. Sorry. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses at katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa Tatrabahuin na siya? 5 milyon daw nakapatong sa ulo niya, ilang na magpakita. kanila, pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Ngayon, ang subpoena na ipapadala namin sa kanya, ay i-course namin through the office of Senator Marcoleta and or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman ang nag-present, lalo si Senator Marcoleta, kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV do sa Senado, Yan. nung araw ng pagdinig na nandun si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. ano? No? Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yan. Malisyosoin natin. Nagpunta sa, siyempre, resource person niya yun. Resource person mo ba yun? Siya ang nagsabi, Sen, pupunta ako maglalad ako doon Alam nang puntahan ka niya. Parang yung puntahan nun. Diba? Ang nagpag-ugnayan niya kay Sen Dante. Kaya hindi ka taka-taka yun. Huwag yun nalagyan ng mali siya. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. Yan, At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, pinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. Yan, gallery. At bumaba siya. So, ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Yan, Kasi malawak yung pag-ugnayan. maaga Sobrang siyang lawak kasi lawak ng isang sinukob. Pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta, I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya pinatawag. Pero nung dumating And so, may issue doon? siya, nag-iisa siya. Nag-iisa ba siya nung dumating siya?
parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What, Dalawang Kasi sabi ni Senator nag-check siya. Marcoleta, Nag-check siya sa hindi ground rin daw floor. niya alam kung nasaan eh. Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa Marines. serbisyo ng mga Marine officers. Wala, hindi ka tutulungan noon. Alam nila, aso ka ni Martin Romualdez eh. Hindi ka tutulungan ng mga sasabihin, sir, wala kami alam eh. Malalim yan si Orly Gutese eh. Alam niya yung mga siraulo dyan sa Senado. Hindi niya ano yung mga yan, di ba? Sabihin sa yung mga mga kasama niyo, mga kilala niyo Marines, ano, maprinsipi yan si Orly eh. Di mababayaran yan. Di niya papaniwalaan yung mga siraulong senador dyan sa Senado. Officers na baka sakali makatulong Mm. para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi siya makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, ano. Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinalsify niya yung Affidavit. notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong kung nasaan siya, pa saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya nang pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakali makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know. Hindi kami nag-uusap dalawa eh. Sir, anyway, Tama lang. Huwag ka may pag-usap kay Senator Rodante Marcoleta. Ayaw namin madikit sa mga aso yun eh. Baka mag-amoy pulgas siya. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.